Impeachment Court. Ito ho. Ito ang behind the scene. Gusto ko munang palakpakan. Ito kasi ganito yan naglatagan ng argumento. Natalo yung argumento nitong si Kiko, nitong si Coco at nitong si Risa Hontiveros. Di ba? Natalo yung argumento nila. Kaninong argumento ng ibabaw? Kay Senator Bato de la Rosa, Senator Christopher Bongo, at dito kay Senator Robin Padilla. Pakinggan natin mga kababayan kung paano inalalayan ni Senator Joel Villanueva itong si Manggagamit diyan sa pagtayo niya laban dito kay Risa Hontiveros. Kudos dito kay Senator Joel Villanueva. Palakpakan natin. Nakita ho natin dito yung kumbaga pagiging parehas. Hindi ho kagaya ng House of Representatives, nakikinig lang ho sila dun sa Diyos nila na si Martin Romualdez. Dito merong kanya-kanyang kaisipan. Meron ilan dyan, 2-3, nakikinig sila sa amo nila dyan sa Malacanang, kay Lisa Araneta. Pero dito mga kababayan, hindi naman ho magpapatinag, ika nga, yung ating mga senador doon sa mga individual na nagsasalita. Simbahang Katoliko, nagsalita na, ituloy ang impeachment. Si Father Flavi lang pala. Yung kasama ni Trillanes dyan sa mga hearing. Yung paring aminadong nag-addict ng mga naunang panahon. Di ba? Kumbaga, generalize Simbahang Katoliko, nanawagan na ituloy impeachment. Si Father Flavi lang pala na siya. Anak ng toko, pambihira talaga, oo. O ngayon, nagsalita ang Ateneo, Lasal, University of the Philippines. Kaibigan pala ng mga dilawan na nabigyan lang ng pakimkim para magsalita dyan sa issue na yan. Ngayon, yung buong universidad, binabatikos dahil dyan sa mga kapalpakan ng kanilang mga administrador dyan sa mga na yan, universidad na yan. Yan ang problema natin. Huwag ho kayong magpabudol. Palakpakan natin ng isang beses pa. Senator Bato de la Rosa, Senator Christopher Bongo, Senator Robin Padilla, Senator Joel Villanueva, Senator Amy Marcos. Ayan papalakpakan natin kasi gumawa ng tama. Kahit pa paano, pero hindi ibig sabihin na pinapakinggan natin, pinapalakpakan natin, naniniwala na tayo at sinusuportahan na natin to si Senator Amy. Kanya-kanyang political interest yan. Ika nga, yung iba dyan, sincero ang pagsuporta, yung iba naman, tinitignan nila yung 2028 presidential election, kagaya ni Risa Hontiveros. Huwag na ho natin patagal ito, rektaho tayo dito, game. Ikaw mag-point of order. Point of order daw. The subject of the approved motion yesterday, which is an offshoot of a question of privilege, which... Sen Joel, palakpakan natin Sen Joel Villanueva. Kaya yung sinasabi ko sa inyo, kahit na tipo minsan medyo alangan yung mga banat nitong si Senator Joel, yan, isa sa mga pinapakinggan nating senador yan. Napanood nyo ho yan nung binanatan niya yung si Saldico, hindi ho yan nagpatinag. Aso ho yun ni Tamba, isa ho yun dun sa mga bulldog ni Tamba, pero talagang nakipagbakbakan siya. Meron pa siyang envelope, linabasyan niya ng ebidensya. Kaya yung mga ganyang klaseng senador, yan ho yung tipong pagka nagsalita yung mga yan, kahit pa paano, gusto mong marinig kung ano yung kanilang mga punto de vista. Meron silang mga political interest o meron silang mga plano sa mga susunod na panahon. Pero pagdating dito sa mga ganitong klaseng sitwasyon, talagang nagsasalita ho sila. Ito, pakinggan ho natin ang pagko-coach. Coach Joel! Coach! Tawag natin kay kasi, hasa sa parliamentary proceedings. Diba? O plenary proceedings. Diba? Hasa ho siya. Matagal na senador Kabisado na niya. Ito. takes precedence over all motions. So I restate my motion, Mr. President, to momentarily suspend any action, whether Ikaw pala may kasalanan, bakit pinatahimik ni Amy itong si Risa. interpellation or seconding speech Ito naman si Amy. Point of order na! Sigaw mo na kagad! Point of order! on the privileged speech of the good gentleman from Davao para sa wakas Pwede ka na biglang magsalita. daan Pwede mo yung nang sabihin sa microphone. inaprubahan natin Para motion tumigil siya. kahapon Point of order. na manumpa Sabi ito si Senator Joel, patigilin mo na yan. Point of order nga, masyado na madaldal yan si Risa. Sige na, point of order. Galing. Sen Joel, palakpakan natin si Sen Joel. Ayos. Di ba? Yung mga ganyang klaseng detalye, yung mga ganyang klaseng behind the scene, kailangan makita ng ating mga kababayan.
para ngayon pa lang magkaroon na ng sulyap ang ating mga kababayan kung sino diyan sa Senado yung mga tunay at yung mga makikinig sa ebidensya o magpapadala sa pressure na ibinibigay noong mainstream media at yung mga nagraraling mga binayaran ng mga pinklawan, mga dilawan dyan sa harap ng ano. Hindi mo magpapadala yung mga yan. O ang nangyari doon sa panawagan ng mga universidad. University, yung UP College of Law. Anong to ka? College of Law. Ibabalik lang para sa House of Representatives. Yan ang impeachment, articles of impeachment. Ano po kami? Point of order, Mr. I President. have the floor, Mr. Point of President. order. I have the floor, Mr. President, to make way for taking of the oath. Itong si, anong pangalan ito? Ito si Lito Lapid. Ano naman nangyayari? Ba't nagkakagulo na naman? Oy, Lito Lapid, ano ba naman? Ikaw ang hinihintay ko kahapon eh. Finding Tolits. Wala na naman sinabi si Tolits. Nakanganga na naman, nakatanga na naman dyan. Pambihira, oo. Tolits, kung ano talaga, umalis ka na. Bigay mo na lang kay Attorney Vic Rodriguez yung slot mo para matapos. Sabi mo ganda, okay para mas masaya tayo, hindi pwedeng gawin yon. Gawin mo na lang chief of staff si Attorney Vic. Tapos siya pagsalita, hindi pala pwedeng magsalita. No? Sige, ikaw na lang, manahimik ka na. Pambira talaga. O, inaano ko, finding Tolits, wala talaga. For the presiding officer. Kukulang na lang, takpan niya na yung tenga. Kakagulo na naman sila. Naggugulo. Hoy, para doon sa mga ano dyan. Sabi nila, banat daw ako ng banat kay Amy. Ano ho ito? Ika nga kanya-kanya ho tayo. Diba? Kung kayo suportado niyo si Amy, rinirespeto ko ho yan, kagaya ng pagrespeto ko ho sa mga kasama natin dito na sinusuportaan si Amy. Diba? Rinirespeto si Ma'am Joey pa, respetado ko ho yan. Rinirespeto ko ho yung mga pananaw nila, kung ano yung mga punto de vista nila, lahat ho yan. Kasi nasa demokrasyang bansa ho tayo. Para doon sa mga nagsasabi na dapat ganito, dapat ganyan, yan ang utak ng mga pinklawan at dilawan. Diba? Pero pag meron namang magandang ginagawa, di naman natin pinupuri naman natin. Huwag kayong mga balat sibuyas. Ngayon kung mga iyakan talaga kayo, magsialis kayo dito. Di ba? Ganun lang naman, hindi ko naman kayo pinipilit manood. Ganun lang naman yun. No? Kung naniniwala kayo kay Amy, mapahanggang sa ngayong panahon na to, nasa ilalim pa rin kayo ng pambubudol nito mga Marcos na to, wala sa inyo yan. Wala sa akin yan, di ba? Ganun lang naman kasimple yan. Pero pag narinig natin nagsalita at nasa tama naman, bakit hindi pag-usapan? Bawal ba yun? Pagka binabanatan mo na, hindi mo na pwedeng gawa ng komentaryo, reaction video. Kabalbalan ho yan. Yan, ang tawag dyan, utak, pinklawan at dilawan. Ha? Kaya, yan ang problema sa inyo. O por kalimbawa, itong si Guanzon, pinklawan, dilawan, nagsalita siya ng tama, na alam natin para sa interes ng sambayanan, babanatan pa rin natin dahil si Rowena Guanzon nagsasalita. Hindi ho ganun yun. Sa lahat ng dilawan, etong ali lang na to, ang nakita nating nakatawid. Nakatawid ho siya eh. Ang hirap pong itawid niyan, sa totoo lang. Kailangan mong patunayan ang sarili mo sa mga Duterte supporters, sa mga kababayan natin. Yung ginagawa ni Rowena Guanzon na yan, ano ho yan kung tawagin, hybrid. Ayaw ho niyang maglaro sa gitna na kung saan pinapaniwalaan siya na magkabilang panig. Yung mga pinklawan, mga dilawan, nasa sa inyo kung ayaw niyong paniwalaan. Pero ako naniniwala ako na sincero yung mga sinasabi ni Guanzon. Kaya kahit na minsan pumipitik yan. Naniniwala tayo na para sa sambayanan ang interest niya. Kasi tingnan niyo yung party list niya. Mapunta muna tayo dito kay Guanzon. Tagal ko nang gustong pasadahan yan eh. Tingnan yung party list niya. Hindi ho siya yung distrito. Meron ho talaga siyang sektor na representa at yung sektor na yan kinabibilangan niya, kaya naniniwala tayo diyan sa diyan sa party list nitong si Atty. Rowena Guanzon. Magalit na. Hindi ko sinasabing sinusuportahan ko. Sinasabi ho natin dito, pagkatama pinapakinggan natin. Pagkamali, di isang tabi natin. Ganun lang na, banatan natin. Ganun din ho kay Amy. Hindi porket ika nga
gumawa, hindi na natin sinusuporta yan kung ano pa. Hindi na natin papakinggan yung mga sasabihin niya. Di ba? Ika nga, usisero nga eh. Usisero lang tayo kay Amy. Eto na dito tayo kay Jesus Cordero. Makibalita ko tayo, ano na naman siya. Pagtutulong-tulungan na naman siya. Hindi naman siya, sinasabi natin yun, kinakampihan na natin niya si Boy Kilay. In the first place, dribble mo naman talaga, brate. Diba? Dribble kasi yun ang instruction, pahabain. Kung hindi tatawid, ipa-file next sa 2027, sa 2027, doon talaga tatrabahuhin si BP Sara. Kasi kailangan pa yung apelidong Duterte para pagtakpa ng mga kapalpakan ng amo mo. Tama, mali? Yun. Yun talaga ang endgame dyan. Ang endgame dyan, pahabain ng impeachment. O kung ngayon, kasi ang problema pagka na-acquit si BP, parang magiging ampaw na yung susunod na impeachment, di ba? Wala na, ano po magagawin yung grounds for impeachment, articles of impeachment, di ba? Wala na ho. Yun nga, tumalbog Paano yung papapasok yan ulit? Panibagong ebidensya, panibagong 150 million, kada pirma na naman. Ang laking problema ho nun para kay Tamba. Ito, rekta ho tayo kay Cheese. At yun, sinagawa namin kahapon. Pero siyempre, kailangan nun ng kaakibat ng mga written orders din. Yun yung hawak nyo ngayon. Sir, anong masasabi dito sa mga nagsasabi in limbo na daw yung impeachment, unconstitutional, baseless, illegal, ang mga ginawa ninyo kagabi? Karapatan ni Numan ang magpahayag ng kanilang opinyon, ginagalang ko yun. Subalit tulad ng sinabi ko sa aking talumpati nung nagdaang Lunes, Korte Suprema lamang ang pwede magsabi kung ano ang legal at hindi, kung ano ang constitutional at hindi. Pangalawa, kasaysayan lamang with the benefit of hindsight ang pwede makapagsabi kung sino din ang tama at mali kaugnay sa kanilang paniniwala. At kung walang order ng Supreme Court, sir, either way, you will proceed as you see fit. Tulad ng binanggit ko mula nung nagsimula ang impeachment. Ang baduy naman nun, dito sa isa na to, ang bilis maglabas ng order ng Supreme Court. Yung mga petition, yung mga oral argument, inisasantad nila. Mapag-ahalata ang Korte Suprema pagka sakaling may magain ng petition tapos kagad aaksyonan nila. Naku, ano na yun? Babanatan na ho natin ng Korte Suprema nun. Anak ng toka. Yung GAA, yung PhilHealth, inihintay ng mga kababayan natin, malapit sa bituka na sambayanan, walang oral argument, wala kayong linalabas na desisyon. Dito, ang bilis nyo makapag-desisyon sa ginagawang aksyon ng Senado. Again, dito sa impeachment na to, ni isang buhay ng Pilipino, wala hong mapapaunlad dito. Wala hong matutulungang hospital bill ito. Wala akong matutulungang hospital bill. Hindi kagaya noong kung solusyonan nila yung ginawa sa pondo ng PhilHealth. Meron. Magkakaroon ng direktiba. O kung kailangan ipasaoli yan. Di ba ganun lang naman yun? Pero dito sa isa na to, biglang sasabot ng Korte Suprema, ganito, ganyan, ganito, ganun. Mapaghahalata ho sila ng ating mga kababayan. Di ba? Kaya kailangan kung matagal at pinupospon yung ibang mga oral argument at yung mga pagtalakay sa mga petition dyan sa Korte Suprema, kung mayroong maghain nito, upuhan din natin. Maghintay tayo ng siyam-siyam. Maghintay, i-postpone natin. Ganun lang naman yung. Diba? Ika nga, dapat magkakapantay. May dahilan sa pagkakapostpone ng mga nabanggit ho natin na yun. Malamang, kung mayroong maghain ng petition sa Korte Suprema, matagal pa yun, pasasagutin pa 2 panig bago sila maglabas ng decision di ba? Mag-oral argument, kaya nga di makapaglabas-labas ng decision dyan sa GAA na kasi yung oral argument hindi natin alam proseso, pero ang pagkakaintindi natin, papatawag ang 2 grupo, magkakaroon ng balitaktakan pagtatanungin ng mga associate justices, di ba? Ngayon, doon sila i-base nila ang kanilang mga desisyon kung tama ba ginawa ng pamahalaan? Tama ba ginawa ng Senado sa ganito? Doon pa lang nila i-render yung kanilang verdict, kung anong magiging direktiba nila. Yun ang pagkakaintindi natin, kaya pinapatawag, pinagpapaliwanag kung sinusomon yung mga partidong concern kung ano man ng klaseng petition ang inihain nila dyan sa Korte Suprema. Ngayon, kung questionin, yung ginawa ng Senado kahapon, ano to ko? Problema yan. Complaint noong Pebrero. Kung walang TRO, magpapatuloy kami. Kung may TRO na iniso, i-bring up yan sa impeachment court at pagpapasahan. Tulad ng binanggit ko rin noon, hindi ba?
may dalawang pagkakataon na nag-issue ng TRO ang Korte Suprema kaugnay sa impeachment proceedings. Noong panahon ni dating Chief Justice Davide impeachment, may TRO laban sa Kamara na hindi sinunod ng Kamara. Doon naman sa impeachment complaint laban kay Chief Justice Corona, nag-TRO ang Korte Suprema kaugnay sa pagbubukas ng account, bumoto ang Senado para sundin yung TRO na yun. Sir, just on the second point, the second order ninyo. So makakapag-comply na nun 20th Congress. Oo. Meantime, hindi sila makakapag-comply and walang action. Oo, kasi wala naman talagang action. Balikan natin ulit kung ano yung mga sinabi ko nung Pebrero, nung final to impeachment complaint. Dahil isang araw na lamang, 2 oras na lamang bago kami magwakas nung final nila yan at 2 linggo na lamang ang sesyon ngayon, sabi ko, di ba? Ang pinakamalayo ng pwedeng magawa ay mag-issue ng summons. Dahil sang-ayon sa aming rules, merong 10 araw ang nasasakdal para magsumite ng sagot mula sa pagkakatanggap niya ng summons. Meron ding 5 araw ang kabilang panig, ang prosecution, mula sa kanilang pagkakatanggap para magsumite ng reply. Yun pa lamang, ubus na yung panahon. Magjo-June 30 na, 3 araw na lamang naiiwan para maglitis, quote-unquote. At magtatapos ang authority ng mga House prosecutors ng June 30 dahil tapos na ang Kongreso ng June 30. So walang naaksayang panahon dahil nagawa namin lahat ng tinakdang gawin sa ilalim ng 19th Congress. Baka nga makatipid pa kung napakinggan nyo kahapon dahil yung mga agam-agam kaugnay sa pagtatawid ng impeachment complaint na ito, yung mga agam-agam kaugnay sa interesado pa ba yung 20th Congress dahil hindi pwedeng i-bind ang 19th and 20th Congress. Yung mga agam-agam kaugnay sa pag-comply nila sa 1-year ban na itinatalaga ng saligang batas. Lahat yun habang naghihintay tayo ng resumption ng sesyon ng 20th Congress para magsimula ang paglilitis ay masasagot na. Sir, what will happen kapag Yes, Sally. reject ng Kamara yung binabalik nyo na articles of impeachment? Possible daw ba yung deadlock o wala kayong choice but Hindi kami magkapantay pagdating sa bagay na ito. Hindi ito House at Senate kung saan co-equal ang mga ahensyang yan. Sa parte ng impeachment, Korte ang Senado, prosecutor ang Kamara. Wala sa lugar para sa akin ang Kamara na hindi sumunod sa ipinag-uutos ng impeachment court. Hindi ito parang BICAM na kailangan naming mag-agree. Ito'y kautusan galing sa impeachment court na nakatuon sa prosecutor na isa lamang partido sa kaso. Hindi magkapantay ang partido at ang korte saan mang kaso, saan mang parte ng mundo. pero hindi daw trabaho, sir, ng Senado bilang impeachment court para questionin kung dumaan sa tamang proseso yung House. Ito'y trabaho nga daw, o dapat na mag-question yan yung kampo nga ni VP Sara na meron nga pending sa Korte Suprema. May nakalagay ba sa rules na pwede kong pagbawalan at bigyan ng listahan ang mga miyembro ng korte? Ito lang ang pwede niyong tanungin at sabihin. Ito lang ang pwede niyong banggitin. Bawat impeachment judge may kalayaan magsalita at magsabi kung anong ninanais nila. Hindi, presiding officer, nasanay kasi ang mga yan sa galawan sa House of Representatives. Na bawal kontrahin si Tamba, bawal banatan si Tamba, bawal dapat BP Sara lang. Ngayon, yung kanilang nakitang galawan sa House of Representatives, gusto ng mga reporter na yan, applicable din sa Senado. Hindi mangyayari yun. Hindi mangyayari yun. Hindi para sa akin o kanino man ipagbawal ang lalabas at sasambitin ng kanilang mga bibig. Dapat buong galang nating tinatanggap at pinapahintulutan yon. Yan ang ibig sabihin ng pagiging isang deliberative body. So gusto nyo, dahil lamang Korte Suprema ang nagpapasa ng lahat ng bagay ng constitutionality, ni isang miyembro dito walang pwede mag-question ng constitutionality na anumang bagay? Siyempre pwede. Siyempre malaya naming pwedeng pagdebatihan yan. Siyempre kung may motion, dapat naming pagbotohan yan. Pero sa dulo, palagi ko ang sinasabi, kung may magsasampa ng kaso, Korte Suprema ang may final say kung sino nga ba ang tama o mali legally at naaayon sa konstitusyon. Kahapon po nanumpa yung mga senador as senator judges. Apa. You swore to do impartial justice dun sa swear. Yung isa po ba po, West po pwedeng siya mag-move na mag-dismiss ng kaso
hindi yung either party. May nakapaloob ba sa rules namin na bawal yun? Hindi po, pwede trabaho na Na tinatanong ka, may nakapaloob ba sa rules na bawal mag-move? Oh. Nako, itong si Boy Kilay, tinataasan niya na ng kilay yung mga ano dyan. Siguro, sabi niya siguro, bait ko sa inyo, naging mayat maya pinapa-press con ko kayo. Tapos nagsalita yung si Tito Soto, binibira nyo na ako, di ba? Oh, ngayon ayan na ho. Pati yung mga mga media diyan, sinusuwag na nitong si Cheese. Tama yan, Cheese. Away-away kayo diyan. Kaugnay sa anumang bagay, kaugnay ng impeachment. Wala namang pagbabawal eh. Pero appropriate. Hindi para sa akin husgahan yon dahil kayo naman, yung pumapabor sa nasasakdal, ko questionin nyo. Yung ayaw sa nasasakdal, walang question. Ako po. Hindi ba kung karapatan nila maghain ng motion pabor sa nasasakdal, karapatan din ng sino mang ayaw sa nasasakdal, wala akong binabanggit na pangalan, na maghain din ng motion, pero sa dulo, pagbobotohan yon. Ngayon kung ang sinasabi mo'y biased at dapat na sila mag-inhibit, sang-ayon sa rules of court, gayon din sa precedent at practice, ang pwedeng hilingin ng pag-inhibit o recuse ng isang judge, pero desisyon nila kung mag-i-inhibit nga ba o magre-recuse sila. Hindi yan subject matter of vote. Hindi yan pwedeng pagbotohan na, hoy, ikaw, tanggal ka na. Hindi ganun yon. Walang ganung klaseng procedure o proseso sa impeachment court man o sa regular court man. Lalo pa sa impeachment court sa pananaw ko, dahil alam naman ng mga nagbalangkas ng saligang batas na mga politiko halal ng bayan at may mga pwesto o kulay ng dinadala ang mga ito. Ang SP, nag-decision po yung impeachment court ng hindi nadidinig o hindi man lang pa nare-recognize yung prosecution, both prosecution and defense. Yun nga sana yung gustong gawin nila tungkol sa schedule, di ba? Pero yung schedule maliwanag na dapat pinagpapasyahan ng may presensya ang magkabilang panig at dapat pakinggan. Sinabi ba kahapon ng impeachment court na unconstitutional yung impeachment dahil nilabag nito ang 1-year ban? Hindi. Hindi naman kami nagpasa eh. Hiniling namin ang impormasyon at sertifikasyon mula sa Kamara na hindi nga nila nilabag. Ayon kay Senator Cayetano, parang yan yung certificate against non-forum shopping na inihahain sa korte na sa palagay ng mayoriya kahapon ay kulang sa isinumiti sa amin. Walang pagpapasyang ginawa doon. Walang pagpapasyang sinabi na ayaw na ng 20th Congress. Hiniling yung impormasyon mula sa kanila, hindi ba? Ang hiniling ay attestation at impormasyon. Walang pagpapasyang ginawa. At ang bagay na ito, lalo na kahilingan ng karagdagang sertifikasyon, atestasyon at impormasyon, maaaring gawin ng court motu proprio or on its own. Pero, gayunpaman, dun sa mga hindi sang-ayon, malaya po silang pwedeng questionin ito either sa impeachment court o sa Korte Suprema kung sa palagay nila may nilabag na batas ang impeachment court sa kabila ng maliwanag na probisyon ng saligang batas na nagsasabing the Senate shall have the sole power to try and decide impeachment cases. SP, question lang. SP, kasi parang nagkakaroon daw ng blurring of lines and rules kasi nga dapat daw po yung pagpapadismiss ginagawa ng defense, pero ang nangyari kagabi, one of your members, and gano'n na lang ba palagi SP pag may motion, parang yung rule kasi SP dapat daw sa defense, pero parang kinuha kasi ng impeachment court Sabi kagabi. yan ng isa sa mga miyembro kahapon. Nako, sabihin mo na kasi si Risa, ito talaga mga reporter na. Sabi po nung Hindi ako nagkakamali, si Senator Risa, kung hindi ako nagkakamali. Karapatan nilang sabihin yon, pero wala ngang pagbabawal sa rules ang hindi pwedeng gawin yon. Gusto nyo bang gapusin ko ang kamay, itali ko ang kamay, nang pili ilan o lahat ng members ng impeachment court at sabihin, ito lamang ang pwede nyong sabihin, ito bawal nyong sabihin? Hindi pa naman natin alam eh, baka may magmotion dyan. I move to convict the Vice President. Pwede nilang gawin yun, pero pagbobotohan yun, sa pananaw ko hindi tama at mali yun. May initial resolution na inihain, hindi ba? Si Senator Tolentino.
na sinabing iklian na bilisan na natin to, pumili tayo kung alin lang sa 7, isang araw lamang ang pagpepresenta ng ebidensya ng magkabilang panig, hindi niya na pinursige yung resolusyong yon at pinagbotohan yung resolusyong yon. Subalit, walang pwedeng pumigil sa kanya na gawin yung mosyong yon. Pagbobotohan lang din namin yun. Pero SP, ano pong makakapigil doon sa any members of the court na alam naman natin na may ilang membro yung impeachment court na maka-Duterte, kaya hence called Duterte Block, na parang i-abogado o gawin kung ano yung gusto ng VP. Babalik ta rin ko. Meron din namang miyembro na ayaw kay Vice President Duterte. Pantay lang naman eh. Meron ding miyembro na gustong-gusto, gigil na gigil dito sa impeachment. Ngayon man o sa darating na Kongreso. Ayon mismo sa mga pahayag nila sa social media accounts nila. Pinili ng nagbalangkas ng saligang batas, ng mga politiko, congressman sa Kamara, senador dito, ang magpapasya kaugnay ng impeachment. Bahagi yan ng kinikilala nilang magiging sitwasyon nung ginawa nila yan. Dahil nga, ito'y hindi namang kasong kriminal, kung saan ang dulo ay ikukulong ang nasasakdal. Ito'y desisyong politikal, kaugnay sa pagpapanagot kung mananatili ba o aalisin sa pwesto ang isang mataas na opisyal. Hindi involved dito ang kalayaan ng sinumang opisyal ng pamahalaan. Wala rin kapangyarihan ng impeachment court utusan ang nasasakdal na magbayad, magsoli, o magbigay ng anumang halaga. Ang hangganan lamang ng kapangyarihan ng impeachment court, kaya nga siguro binigay sa mga politikal na mga individual, ay pagtatanggal o pag-alis sa pwesto ng ilang mga halal at appointed na opisyal sa konstitusyon na matataas. So siguro ngayon malinaw na talagang ang impeachment na yan, wine-weaponize ng Malacanang House of Representatives at ng mga galit kay VP Sara para matanggal siya sa pwesto. Imagine, korte. Saan kayo nakakita ng korte? Di ba mga korte, uutusan yan, ganito yan, magbayad ka ng ganito, magmulta ka ng ganyan. Isa-oli mo yung ganito. Pag di mo isino-oli, kukunin namin yung ganyan mo. Ganyan di ba yung korte? Sila yung nagbibigay ng verdict. Pero itong korte na to, ang kapangyarihan lang, tanggalin yung nasasakdal. Tapos, wala anong accountability doon? Galing na mismo kay Chis Escudero, Di galing sa atin yan. Galing kay Chis yan. Galing kay Manong Chis. Saan kayo nakakita ng korteng ganun? Alam natin ng korte, siya ang nagpapataw ng multa, kung anong gaano kahaba ang sintensya. Di ba? Ganyan yan. Kaisa ko siyang korte, ang kapangyarihan lang, tanggalin sa pwesto ang opisyal ng pamahalaan. Impeachment court. Kasi wala akong numulta, walang multa-multa. Anong balik? Walang balik-balik. Wala akong gano'n. Kaya yung mga nagsumisigaw ng accountability, punta kayo doon, ombudsman, punta kayo sa korte. Di ba? Punta kayo sa Korte Suprema, gano'n. Hindi yung, kasi sa Korte Suprema, pagkakaalam natin, pwedeng ibalik, di ba? Gano'n yun, yung mga pinahabol na pera, kung ano man yung pondo na yan, di ba? Pero dito, tanggalin lang sa pwesto si VP Sara. Pero sa tingin natin, ngayong mga panahon na to, ramdam na ng mga taga-House of Representatives na hindi mangyayari ang kagustuhan nila na yan. Roy? Sir? Yung mamayang session po, yung mamayang session po, may pag-uusapan pa bang anything about impeachment? For example, yung expedited calendar ni Senator Tol kasi wala kahapon. Pinag-usapan na yung kahapon. Binanggit ko na rin kanina. Hindi niya na pinursige yun at isinantabi na yun. Dahil, ibabalik ko sa iyo, pipili Back to you. daw kami ayon sa kanyang motion ng 1 o 2 lamang sa 7. May kapangyarihan ba kaming gawin yun? Nang hindi namin tinatanong yung prosecution? Correct, tama na. Wala. Sa palagay ko'y wala. Isang araw lang daw ang presentasyon ng ebidensya, finish or not finish, pass your paper. May provision ba ang saligang batas na dapat madaliin ang presentasyon ng ebidensya, finish or not finish nga? Wala rin naman. Pero kahapon isinangtabi na yun. Pero yung mga ganong uri ng kahilingan, malayang pwedeng gawin yun ng sino mang senator judge. Sa dulo, kung ipupursige niya at may nag-o-object, pagbobotohan palagi yun. SP,
Hannah po from BNC. Right here, at the back. I'm right here. Ayun. Yeah. Nakatalo Sir, ka naman. did you ever talk to PBBM about his interest in scrapping the impeachment trial? To whom? With PBBM, sir. No. Ang napanood ko lamang ay yung sinabi niya sa kanyang interview kahapon. Kaugnay sa gagalangin daw niya kung ano man ang desisyon ng Senado bilang impeachment court kaugnay sa issue, yun yata ang tanong sa kanya kung tatawid ito sa 20th Congress o hindi. Sinabi ko na sa impeachment court at sa Senado ang aking pananaw kaugnay dyan. Yes, na yan and- ay tatawid. Yes, and you share the same sentiment na tatawid sa 20th Congress. Tama po, sir. Depends on how you put it. I share his or he shares mine. Okay. Kasi Sir, parang nauna yata ako nagsalita kaugnay niyan. okay. Sir, there's a political source that said you have a private conversation with PBBM saying he expressed his concerns about the political effects of the impeachment trial. Ang usapin namin ni PBBM kaugnay sa trabaho ko ay patungkol lamang sa mga hinahabol naming priority measures na binanggit ko nung nag-session uli kami nung June 2. At yun nga yung naging dahilan, di ba? Inamin ko naman yun, nag-usap, nagkita, at pinag-usapan yung mga panukalang batas para mahabol bago mag-adjourn ang session. Nandiyan na rin naman tayo sa paksang yan. Sana isingit nyo na rin. Lahat yon na binanggit ko ay nahabol namin at ang iniintay na lamang namin ay ang mga sumusunod. Ang postponement ng barangay SK elections na nasa BICAM ngayon, yung nuclear bill na nasa BICAM din ngayon, yung judicial fiscal autonomy bill na nasa BICAM din ngayon at sana mahabol ang ratification mamaya, at panghuli, ang right of way na nasa BICAM din ngayon. So would you say, sir, you're not receiving any guidance as to how the impeachment is being handled? Because, of course, from what we can recall, it was his son who first signed the impeachment complaint from the House to the Senate. Walang change of mind mula sa Malacanang tungkol dito? Hindi ko alam dahil hindi naman ako ang tagapagsalita ng Malacanang para alamin kung nagbago nga ba yun o hindi. So, Ang napanood ko lamang ay yung sinabi ng Pangulo na hindi naman daw talaga siya sang-ayon sa impeachment. Sa interview niya ilang linggo ang nakakaraan. Kay Congressman Sandro, nag-uusap kami, nagte-text kami, pero tungkol din dun sa mga panukalang batas na hinahabol namin itong mga huling araw ng sesyon. Ayun naman pala. Nag-uusap sila, nagtitext sila nitong si Kong Sandro. Naku, Kong Sandro! Sir, kapatanong, ano daw yung explanation ng boto nyo? Ba't bumoto kayo in favor dun sa motion to remand o to return? Pinapaliwanag ko na ilang ulit. Yung posisyon ko, hindi ba, nasa talumpati ko yun nung Lunes. Kaugnay ng matagal na pagkakaupo ng Kamara dito sa impeachment. Na-outsmart to ng Senado yung House of Representatives. Sa dami ng problemang binigay nyo sa amin, gusto nyo kami lahat solusyon dyan? Hindi, balik-tigas. Punta tayo doon sa step 1. Yan, ayusin natin. Step by step tayo. Bago nyo i-transmit sa amin, ano ang mga nangyari? Paliwanag nyo muna sa amin. Binigyan nyo kami ng problema, mga langya kayo. Ha? Sabi siguro ng Senado, di mo naman namin problema yan eh. In the first place, binigyan nyo ng late. Tapos kami ang ginugulo nitong mga nagpapanggap na makabayan para sa tao na to. Di ba? O ngayon gawin natin, balik natin sa kanila. Di ba? Galing. Pero hindi natin nakita yan ha. Hindi ko alam. Yun bang pag-iisip na yun itong si Senator Cayetano, on the spot lang ba niya naisip yun na imbis na i-dismiss, ibalik na lang natin. Di ko natin alam kung yan na ba talaga ang plano all the way na mumusyon na ganito, tapos ika-counter motion, i-amend nitong si Senator, hindi natin alam, pero ang ganda ho nang naging, kumbaga, yung kung laro yan, kumbaga yung mga skill nyo, linelayer nyo di ba? Para wala talagang lusot yung mga kumbaga linelayer nyo, ikaw muna aatake ka dyan, tapos sisigundahan ko dito, tapos babackdoor ako dito. Para talaga wala ganun nangyari. Napakagaling. Complaint, tinalakay ko na rin sa aking talumpati nung Lunes. Kung tatawid nga ba ito o hindi,
at na hindi pwedeng i-bind ng 19th House ang 20th House, tulad ng hindi pwedeng i-bind ng 19th Senate ang 20th Senate. Kaya kinakailangan i-confirm, i-reaffirm ng Kamara at ng Senado ang lahat ng pinagpapasahan ngayon ng Kamara din at ng Senado. Nabanggit ko na lahat yan nung Lunes, nung nagtalumpati ako, nung pinagdebatihan ng ilang bagay kaugnay sa impeachment. Kaya minabuti kong hindi na ulitin pa muli yun dahil court of record ang impeachment court. Of record din, may journal ang Senate. Nakalagay din yun sa talaan. Hindi ako nagtuturo kung sino. Sila yung nangagaw ng mic sa'yo. Sir, clarification lang po. Sa pagbalik ng articles of impeachment sa House, yung jurisdiction nasaan na? Meron pa po bang jurisdiction ng impeachment court or bumalik sa kanila? Walang nagsabing na wala ng jurisdiction. Pakibasa po yung motion ni Alan. Pakibasa po yung, siguro hindi rin panawagan ko dun sa 5 kasamahan naming dakdak pa rin ang dakdak sa dismissal. Nakalagay doon, without dismissing, without terminating. Huwag kasi kayong dakdak ng dakdak. Naghalit na tong si Ricky sa inyo. Dakdak ng dakdak. Eh, ito kasi si ano yung 5 yan. Ang si... Tawa. Hindi talaga ako makapag-get over doon sa doon sa ginawa nila premonition. So, the impeachment court retains its jurisdiction. To my mind, that's why we issued summons. How can we issue summons if we do not have jurisdiction? And remember, the order issuing summons came after the vote. I think this is quite clear, even to young lawyers or young law students. Mismo nagsabi na practically dismissed tayo. Ulitin ko, kada individual na miyembro, nakita nyo naman kahapon, kahit nakalagay, without dismissing, without terminating, yung mga bumoto laban doon, ang tingin pa rin, dismiss. So kung ang tingin naman sa kabila ay hindi, again, hindi makokontrol ng presiding officer yung pananaw ng bawat isa. Dahil each senator judge is free to discuss and talk about what they want to talk about. That is especially true when it comes to trial. Malaya silang pwede magsalita, magtanong, magbigay ng manifestasyon, dagdag dun sa mga tanong at manifestasyon ng mga abogado ng magkabilang partido. Sir? Ano po? So, sir, status po ng impeachment court now, yung status po niya, it's not on hold? It has been constituted and convened. Now we are awaiting compliance from the parties on the part of Vice President Sara to submit her answer, on the part of the prosecutors to submit their reply if they should so decide, and to comply with the orders of the court regarding compliance with the 1-year ban and a resolution from the 20th Congress while we're awaiting the resumption of session in the 20th Congress. Ano po pwedeng gawin SK ng impeachment court? Anong actions are the impeachment court allowed to take while waiting po bago Wala. meet yung conditions? Wala. Dahil kinokonsiderang prejudicial ito ayon sa diskusyon kahapon, yung order sa Kamara. Pangalawa, matatapos na nga. Uy, paulit-ulit na to. Matatapos na nga ang authority ng prosecutors, ng congressman. Hanggang June 30 na lang sila. So gustuhin man namin, wala kaming pwedeng gawin dahil walang representasyon ang prosecution. Nako. That will only come once Congress resumes session in the 20th Congress. Maghalal sila ng prosecutor at sabihin nila na interesado pa kaming ipursige ang kasong ito. Bilang dagdag na impormasyon, hindi ito imbento o katang-isip dahil ginawa na ito ng Kamara at mga prosecutor nung panahon ni dating Pangulong Estrada. Dahil natanggal na siya dahil sa EDSA sa pamamagitan ng di umano constructive dismissal, kung naalala nyo, hindi na sila nagpakita sa Senado at ayaw na nila ipursige ang kaso. So siguro, parehong kongreso yun ha. So siguro naman, may basihan at karapatan ng Senado. Tanungin ang papasok na kongreso
Gusto pa ba nyo at interesado pa ba kayo? Dahil yung gumawa nito ay yung nagdaang Kongreso. And again, the 19th House cannot bind